Ka-Express, maaari ba maging developmental option ng Oklahoma City Thunder si Kai Sotto sa pamamagitan ng Exhibit 10 contract? Unahin natin ang pinakamahalagang paglilinaw. Wala pang confirmado interest, workout invitation, negotiation o Exhibit 10 offer ang OKC para kay Kai. Wala ring verified post mula sa Thunder o sa kampo ni Kai na nagsasabing may nabubuong kasunduan. Ang OKC angle na ito ay roster fit analysis lamang, hindi breaking transaction. Ang Thunder ay binuo sa length, defense, player development at basketball intelligence. Nasa sentro nito ang 7'1 na si Chet Holmgren na nagtala ng 17.1 points at 8.9 rebounds per game noong 2025-26 at napabilang sa All-NBA third team. Pero hindi bakante ang kanilang backup center position na sa depth chart din sa veteran big man Isaiah Hartenstein at si Jalen Williams. Kaya hindi makatotohanang sabihin naghahanap agad ang OKC ng direktang backup kay Chet. Gayunpaman, maaaring maging theoretical developmental candidate si Kai dahil sa kanyang 7'3 frame, rim protection, interior finishing at professional experience sa Australia at Japan. Ang Exhibit 10 ay isang 1-year minimum salary NBA contract na karaniwang non-guaranteed. Maaari nitong dalhin ang player sa training camp, makonvert sa two-way contract bago ang regular season, o magbigay ng pathway patungo sa G-League affiliate kapag na-waive. Sa ngayon, mas malinaw na target ni Kai ang USNCAA. Kailangan pa umano niyang makakuha ng professional participation at amateurism reinstatement waiver matapos ang kanyang professional career. Kaya posible, sa prinsipyo, ang Exhibit 10 route, pero sa OKC, kailangan mo nang magkaroon ng tunay na offer at mapatunayan ni Kai na may role siyang hindi pa kayang ibigay ng kasalukuyang Thunder big man. At kapag pinag-usapan ang OKC, hindi lamang championship contention ang unang pumapasok sa isip. Kilala rin ang organization sa matyagang player development, intelligent scouting at kakayang kumuha ng mga malalarong may kakaibang physical tools bago pa sila maging finished products. At dahil dito, madaling maintindihan kung bakit maaaring malink sa fan discussion ang isang 7'3 center na tulad ni Kai. May height si Kai, may international professional experience, may soft touch sa paligid ng basket, may passing ability para sa isang big man, at meron siyang natural shot blocking reach na hindi madaling ituro. Pero bago natin sabihin na perfect fit siya para sa OKC, kailangan natin tingnan ang totoong roster situation. Si Chet Holmgren ang isa sa pangunahing pillars ng Thunder. Ayon sa official OKC roster, nagtala siya ng 17.1 points at 8.9 rebounds per game noong 2025-26 season. Kinilala rin siya bilang All-NBA third team selection. Patunay na hindi na lamang siya promising prospect, kundi isa ng established high-level NBA big man. Hindi rin conventional center si Chet. Kaya niyang humawak ng bola, tumira mula sa perimeter, mag-close out sa shooters, at mag-protection sa rim. At dahil dito, maraming lineup combinations ang maaaring gamitin ng Thunder. Maaari siya maging center sa mabilis na unit o power forward kapag katabi ang mas physical na big man. At dito pumapasok si Isaiah Hartenstein. Sa kasalukuyang depth chart, si Hartenstein ay isa sa mga pangunahing center options ng OKC, habang naroon din si Jalen Williams bilang flexible reserve big. So ibig sabihin, meron ng experience, interior presence, at established backup structure ang OKC. Kaya hindi tama na sabihin kulang ang OKC ng backup ni Chet at maaring punan agad yun ni Kai. Ang mas realistic na role kung magkaroon man ng pagkakataon ay developmental fourth big, training camp buddy o possible G-League project. Dito nagiging relevant ang Exhibit 10 sa ilalim ng NBA contract structure. Ang Exhibit 10 ay isang attachment sa 1-year minimum contract. Maaari itong gamitin ng team para dalhin ang player sa off-season roster at training camp. May option din ang organization na i-convert sa two-way deal bago ang unang araw ng regular season at kapag ma-waive ang player at pumirma sa G-League affiliate program ng team, at maaari rin siyang maging eligible sa bonus kapag natugunan ang required conditions. Hindi ito garantisadong NBA roster spot. Isa itong audition para kay Kai. Maaaring magkaroon ng logic ang ganitong pathway dahil hindi niya kailangang agawid agad ang minutes ni Holmgren at Hartenstein. Ang unang layunin ay mapansin sa practices, defensive drills, scrimmages at pre-season opportunities. Pero ano ang maaaring magustuhan ng OKC sa kanya? Una, ang kanyang size. Sa 7'3", maaaring maging useful si Kai bilang practice matchup laban sa mahabang NBA centers.
Maaari rin siyang magbigay ng rim protection sa limited minutes at maging target sa lob o dump-off passes. Ikalawa, ang kanyang offensive touch. Hindi lamang dunker si Kai, may floater, short jumper at passing instinct siya. Sa isang offense na maraming cutters at ball handlers, parang gamitin ang isang big man na marunong gumawa ng mabilis na desisyon mula high post. Ikatlo, meron na siyang professional experience. Hindi siya galing sa isang maikling college season lamang. Naglaro siya sa Australia NPL at Japan B-League kung saan nakaharap niya ang older at physically mature players. Umabot din siya sa 1,000 point milestone sa Japan B-League nitong February, pero naroon din ang mga seryosong tanong. Makakasabay ba si Kai sa defensive speed ng Thunder? Ang OKC ay agresibo sa rotations, help defense at switching decisions. Hindi sapat na mahaba lamang ang isang center. Kailangang mabilis niyang mabasa kung kailan lalabas, kailan babalik sa rim at kailan magbibigay ng support sa driving lane. Kaya ba niyang tumakbo sa transition ng paulit-ulit? Kaya ba niyang mag-screen ng physical at agad mag-roll? Kaya ba niyang depensahan ang guards kapag naipit sa perimeter? At higit sa lahat, sapat ba ang kanyang health, conditioning at lateral mobility para sa NBA tempo? Ito ang mga tanong na kailangang sagutin sa workout at training camp, hindi sa social media edits o fan speculation. At may isa pang malaking issue. Hindi pa malinaw na naghahanap ang OKC ng developmental center. Tumataas ang kanilang payroll habang pinoprotektahan nila ang core ni na Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams at Chet Holmgren. Dahil dito, mahalaga sa Thunder ang low-cost depth, pero kailangan ding pag-isipan nila ang bawat roster slot. Posibleng maging financially logical ang 7-10 player, pero maraming undrafted rookies, G-League veterans at international prospects ang makikipag-agawan sa ganitong pagkakataon. Kaya ang Kaito OKC concept ay may basketball logic lamang sa developmental level. Wala pa itong factual connection. At kung sakaling mabigyan si Kai ng exhibition opportunity mula sa OKC, ano ang kailangan niyang gawin upang magkaroon ng pagkakataong manatili sa organization? Una, kailangan niyang tanggapin na hindi siya dadalhin doon para maging immediate replacement ni Chet Holmgren. Si Chet ay All-NBA player na at isa sa pinaka-protektadong assets ng Thunder. Si Isaiah Hartenstein naman ang established physical center na maaring sumalo sa rebounding, screening at interior defense. Meron din si Jalen Williams na familiar na sa sistema at maaring magbigay ng passing, spacing at positional flexibility. Kaya kung may pathway si Kai, magsisimula yun sa mas maliit pero mahalagang role. Kailangan niyang maging reliable rim protector. Hindi lamang ito tungkol sa dami ng blocks. Mas mahalaga ang tamang positioning, verticality at kakayang pigilan ang kalaban nang hindi nagkaka-foul. At sa NBA, mabilis maparusahan ang center na laging nahuhuli sa rotation.